Hindi lahat ng bayani ay nakikita sa entablado. Ang iba, tahimik na lumalaban, araw-araw, para sa kanilang pamilya. Paano nga ba mababago ng isang maliit na oportunidad ang buhay ng isang pamilya? Ito ang kwento ng sipag na hindi sumuko. Tunghayan natin ang kwento ng pag-asa at pagbabago ng pamilya Moya. Huwag niyong hanapin yung kung saan kayo magte-trending agad. Hanapin niyo kung saan kayo magaling. Kasi, ma'am, pag yung isang bagay na magaling kayo at yun yung ginamit niyo yun yung binigay niyong negosyo or produkto sa tao, mamahalin yun ng tao. Kasi alam na alam niyo kung paano yung ginagawa. Hindi siya about sa produkto kundi kung paano mo binigay yung produkto sa consumer mo. Kape dito, kape doon. Isa lamang si Janelle sa maraming coffee vendor na nakikipagsapalaran sa kalye araw-araw para magtimpla at magtinda ng paboritong energy drink ng karamihan. Samot-saring flavor at mga kombinasyon ng kape ang kanyang hatid. Meron din siyang mga non-coffee drink na pwede sa mga hindi mahilig magkape. Iba-iba na ring bazaar ang kanyang sinalihan, kung saan kumita siya ng higit sa inaasahan. July 2024, nagkaroon ng bazaar sa DSWD Central Office. Isinama ako ni Mama. At yung 5,000 na yon na pinandagdag ko sa puhunan ay napaikot namin doon sa bazaar na yon. At sa loob ng 3 araw sa bazaar na yon ay kumita kami ng 40,000. Bahagi na talaga ng ating kultura ang uminom ng mainit o mayelong kape at mag-eksperimento ng iba't ibang flavor. Sino ba naman ang hindi mahahalina dito? Sa myo pa lang ng pagpapakulo nito, tsak na maiengganyo na kayo at mapapasabing ang sarap magkape. Sa Barangay Santa Ana sa Taguig, matatagpuan sa tulay na ito ang self-made barista na si Janelle Moya. Dahil sa angking sipag at talento sa mga proyektong do-it-yourself o DIY, nakapagpundar ng sariling mobile coffee corner. Una ako nakapagtinda sa bazaar nung sinama ko ni Mama. Gamit namin yung pandagdag na 5,000 puhunan. Napaikot namin yun. Kaya yung nalikom namin na kita nun, ginamit ko siya ulit na pampaikot ng puhunan para ma-establish naman namin yung aming motorcycle setup na coffee shop. Sa edad na 29, bukod sa pagmamay-ari ng Coffee Road na talaga namang patok ngayon sa kanyang mga parokyano, ay ume-extra rin siya bilang delivery rider. Marahil nakita niyo na siya sa isa sa mga napuntahan niyong bazaar o kaya naman ay sa mismong pwesto nila sa Taguig. At sa likod ng tagumpay ni Janelle ay ang gabay at suporta ng kanyang ina. Nagsimula si Coffee Road nung nakakuha si Mama ng payout galing sa tulong ng DSWD SLP at binigyan niya ako ng 5,000 pandagdag puhunan. Noong mga panahon na yon, ginamit ko yung puhunan na binigay sa akin ni Mama para mas mapalago at mapaikot ng maayos yung negosyo. Bahagi si Aling Susana sa mga nabigyan ng financial grant noong 2009 ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development. Voluntary po ako ng DSWD. Tapos po nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon po ng livelihood. Isa po ako sa napili. Nagbuo po ng isang para po sa livelihood. Isa po ako din napasama sa yung masigasig. Bahagi po ng SLP na tutulungan po namin sila na magkaroon po ng mga capability activities at mga trainings na kailangan po nila at mga close monitoring po sa kanila at dagdag po ng mga technical assistance
para po masigurado po namin na sila ay magkaroon ng matatag na negosyo na kagaya po ni Ma'am Jesusana at ni Sir Junel Moya. Kasama po sa mga nagiging orientation po namin sa mga bagong mga kliyente po namin sa panahon na ito, nagiging motivasyon po namin sa kanila ay para po ito sa kanilang pamilya. Ang bahagi po naman ng programa po namin, ang aming pong commitment para sa mga benepisyaryo po namin, ay tutulungan po namin kayo na mapataas ang inyong kasanayan, karanasan at kakayahan para po sa matatag na pagninegosyo. Ang Masigasig SLP Association ang unang grupo na kinabilangan ni Aling Susan. Dito naranasan niya ang pagbabuy and sell at pagtitinda ng balot, mani at hopya. Palibasa, lumaki kami sa pagtitinda. Iba yung pagtitinda na sarili mo kaysa doon sa magulang, di ba po? Isa ko pang natutunan sa nanay ko na pag ikaw ay nagkamali, subukan mo ulit. Subukan lang ng subukan hanggang sa kung anong diskarte mo ang pwede mong magawa. Hanggang sa ayun na nga po, nalugi, tapos tuloy pa rin po hanggang sa nakilala ko nga po yung sa SEA. Kapag ka-in-invite po kami, pag wala po ako, kulang yung puhunan, gumagawa po ako ng paraan para po makumpleto. Namana din ni Junel ang diskarte ng kanyang nanay. Pero nagawa ni Junel na kumita ng mas malaki sa mas maikling panahon. Magdadalawang taon pa lang ang Coffee Road ni Junel. Pero naranasan na niyang kumita ng 40,000 pesos sa loob lamang ng 3 araw. Nag-accumulate na rin po kami ng around 100,000 sales po per month. So, yun po. Pero yung nag-start lang po talaga yun sa 5,000 na tinulong sa akin ni Mama. At ngayon po, yun, masasabi ko na po na kahit pa paano, kumikita na po ng maayos si Coffee Road. Sa tiyaga lang po talaga. Marahil marami ang makakaisip na magnegosyo ng kape tulad ni Junel. Pero hindi sa trend o uso nag-ugat ang tagumpay niya. Nung nasa Saudi pa lang po ako, naranasan ko na kung paano ka maging superhero sa paningin ng ibang tao. Kasi nasa ibang bansa ka at alam nila may pera ka. Pero once na ikaw na yung nandun sa scenario na gipit ka na, yung mga taong nabigyan mo ng tulong, hindi mo sila maaasahan or hindi mo sila mahihingan ng tulong kapag ikaw na dumating sa punto na ganun. Ngayon, naging intake ko siya sa kanya, ma'am. Minsan, mas okay na hindi ka nila bigyan ng tulong para malaman mo sa sarili mo na kaya mo pa palang sumagad. Kasi nung naging zero ako, ma'am, hindi ko akalain na kakayanin ko na gising ko ng umaga, asikasuhin ko yung asawa ko, tapos lalabas ako, maglalalamove sa tirikan ng araw. Pag uwi ko, pahinga ng konti, tapos magtitinda hanggang gabi para makapag-provide, para mataguyod ko yung pamilyang binubuo ko. Dati hindi ko alam na kakayanin ko eh. Pero that time, nung nangyayari na, sabi ko, tama rin pala na hindi ka bigyan ng tulong ng mga tao na sa paligid mo. Kasi, ang naibigay nila sa'yo is, kaya mo yan, gawan mo ng paraan. Mula sa maliit na motor na nilagyan niya ng sariling gawa na convertible box, hanggang sa mas malaking motor na may sarili ng storage ng paninda sa likod. Sa halagang 5,000 piso, ang punla ay umusbong, sumibol at yumabong hanggang sa umani ng tagumpay. Papasalamat po ako kay God sa Panginoon dahil kung wala po siya, di ko rin po maaano yun na tuloy-tuloy po yung ano namin. Tapos di ko rin akalain na bibigyan din po ako niya ng anak na magkaroon siya talaga, thinking niya po talaga na magkaroon siya ng sarili niyang negosyo. Hindi po namin kayo pababayaan. Pwede niyo po kami makausap para po makahingi po kayo ng mga iba pang mga tulong na hindi man pang pinansyal, pero yung makakatulong po sa mga pang dagdag po natin sa mindset po ng pagiging negosyante,
At karagdagan na rin po doon sa mga training po na mapataas po yung mga kasanayan po natin. Sa kabila naman ng tagumpay na naabot ni Jonel, hindi niya nakakalimutan magpasalamat sa mga mahal sa buhay at sa programang umakay sa kanya patungo sa tagumpay. Ma, alam mo kung ano lahat ng mga pinagdaanan natin. Laban lang, tataguhin natin lahat. Yun lang ba? Masasabi ko po doon sa anak ko na anak, tuloy-tuloy lang. Siyempre, pag alam ko naman na gusto mo yung negosyo na pinasok mo, nagpapasalamat ako kasi yung hiyap ako sa pagtitilda, yung pagmasigasig mo at nakikita ko sa'yo. Buong pamilya po kami nagpapasalamat lang dahil po sa DSWD, nagkaroon po kami ng sariling negosyo. Maraming salamat po, DSWD. Ang pagbabago ay hindi laging nagsisimula sa malalaking hakbang. Minsan, nagsisimula ito sa isang pagkakataon at sa pusong handang magsumikap. Sa bawat araw ng pagtsatsaga, sa bawat pangarap na pinanghahawakan, unti-unting nabubuo ang mas matibay na kinabukasan. Sa tulong ng Department of Social Welfare and Development at ng Sustainable Livelihood Program, ang mga pangarap ng pamilya ay nagiging inspirasyon ng buong komunidad. Dahil kapag ang isang Pilipino ay nabigyan ng pagkakataon na umangat, ang pag-asa ay hindi lamang para sa iisa, kundi para sa karamihan. At sa bawat kwentong tulad nito, muling pinapatunayan, ang sipag, oportunidad at pag-asa ang tunay na binti ng pag-unlad. Naway nabigyan namin kayong muli ng kapupulutan ng aral sa araw na ito. Ako po si Bianca Piedad Tamondong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago. Thank you!